Kumusta? Paano kung ang pinaka-radical na bagay na magagawa mo ngayon ay hindi maglunsad ng bagong programa o mangaral, kundi yung simpleng paghahanda lang ng lamesa para sa iba. Parang mula sa mga source na binigay mo, parang luma na yung konsepto ng hospitality, di ba? Yung pagiging magiliw sa bisita. Pero baka hindi lang natin talaga naiintindihan yung tunay nitong yung kapangyarihan, lalo na ngayon sa panahon natin. Ngayon, siyasatin natin ng mas malalim itong ideya ng sacred welcome o banal na pagtanggap. Kasi base sa mga binigay mo, hindi lang pala ito tungkol sa, alam mo na, pagiging palakaibigan lang o common courtesy, mas malalim pa pala. Sabi dito, isang anyo raw ito ng katapatan at banal na pagpapatotoo. So ang mission natin, alamin natin kung bakit itong sinaunang gawain na to, na parang ang simple lang, napakahalaga pa rin at pangunahing gawain talaga, hindi lang extra. Maganda yung panimula, oo. At yung konsepto ng philoxenia na literal na ibig sabihin ay pagmamahal sa estranghero, yun talaga ang ugat niyan. At tama ka, higit pa to sa mabuting asal lang. Kasi itinuturing siyang banal na tungkulin sa mga teksto mo. Sa lumang tipan halimbawa, yung kay Abraham sa Mamre, diba? Akala niya ordinaryong bisita lang, yung pala mga anghel na. Isang paalala na baka may mga banal na pagkakataon sa mga ordinaryong pagtanggap natin. Tapos sa bagong tipan man, lalo na sa Luke Acts na binigyang diin mo sa sources, kitang-kita to sa ginawa ni Jesus. Hindi siya nag-atubili na makisalo sa mga mga makasalanan, mga outsiders ng lipunan noon. At naalala mo si Zacchaeus. Yung simpleng pagpasok lang ni Jesus sa bahay niya, grabe yung epekto, di ba? Nagbunga ng totoong pagsisisi, pagbabago sa buhay niya, ipinamigay niya yung kalahati ng yaman niya. Pinapakita lang nito yung transformative power nung maramdaman mong nakikita ka at tinatanggap ka talaga. Kahit sa unang simbahan, di ba, yung bahay ni Lydia, yun yung naging sentro ng komunidad sa Europa. Kaya sabi nga sa sources mo, bawat tunay na pagtanggap, parang pagwasak yan sa mga pader na naghihiwalay sa atin. Parang ganun. Okay. Himayin pa natin to. So, kung ganun, itong banal na pagtanggap, hindi lang siya basta accessory sa pananampalataya. Ito mismo yung laman, yung pagsasabuhay ng ebanghelyo. Sinasabi rin sa mga material mo na sinasalamin daw nito yung mismong pagkatawang tao ng Diyos, yung pagiging Emmanuel, Diyos na kasama natin. Kaya nangangailangan din ito ng sakripisyo. Tama ba? Ng oras, ng yaman, pati yung pagiging bukas. At ito raw yung nagbuduo ng tunay na komunidad, may mga practical na prinsipyo rin itong binabanggit, no? Tulad ng sadyang pag-imbita, hindi lang yung pabirong, daan ka minsan, pero talagang paglalaan ng espasyo. Mahalaga rin daw yung pag-alis ng balakid. Kumbaga, ano ba yung pwedeng makahadlang sa isang tao para makadalo o makaramdam na belong siya? Baka pagkain, 'di ba? O lengguwahe, o kahit yung pakiramdam lang na di siya bagay doon. Tapos, syempre yung pagbabahagi ng kwento, yung pakikinig at pagbabahagi ng sariling karanasan, yun daw nagpapatibay ng ugnayan. At pakitaging sources mo. Hindi lang ito sa loob ng bahay, no? Pwedeng mangyari sa opisina, sa paaralan, o kahit sa online spaces natin ngayon. Tama ka dyan, sakto. At dito napapasok yung isang mas malalim na insight mula sa mga binasa mo. Ang pagtanggap daw ay isang gawaing propetiko. Hindi lang siya basta nice gesture o pagiging mabait. Isa siyang direktang paghamon sa ating likas na pagkiling sa mga katulad lang natin. Yung tinatawag na tribalism, di ba? Yung kami versus sila na mentality. Hinahamon din nito yung ating mapanghusgang pag-iisip, tsaka yung mga takot natin sa iba o sa estranghero. Teka. Gawaing propetiko. So, ibig sabihin, hindi lang ito basta pagiging mabait, kundi isang aktibong paraan para baguhin yung kasalukuyang kalagayan, yung status quo na puno ng pagkakawatak-watak. Eksakto. Yun nga. Hindi siya soft skill lang, kumbaga. Isa siyang aktibong paglaban sa pagkawasak at pagkakabaha-bahagi na, alam mo na, laganap sa mundo natin.
Sinasabi sa sources mo na ito'y malinaw na patotoo sa pagkilos ng banal na espiritu. Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas na magmahal, na magkaisa, lalo na sa mga taong iba sa atin o mahirap pakisamahan minsan. Kaya may malalim din itong implikasyon sa katarungan, panlipunan at pagbuo ng kapayapaan. Kasi yung pagbubukas ng pinto, parang pagbubukas na rin ng daan para sa pagkakapantay-pantay at pagkakaunawaan. Nabanggit din pala dyan yung hospitality audit, parang self-check tool, no? Para matapat mong masuri kung gaano ka nga ba talaga kabukas sa pagtanggap, lalo na sa mga itinuturing mong estranghero. So, ano yung parang kabuuan nito para sa'yo? Based sa mga pinag-aaralan mo, malinaw na itong banal na pagtanggap. Hindi siya optional, ito'y mahalaga, may kapangyarihang magpabago ng buhay, at isang pangunahing paraan ng pagpapatotoo. Ito'y isang paglalakbay, 'di ba? Hindi isang destinasyon lang. Tungo sa pagiging isang tunay na mapagpatuloy na individual at pamayanan na rin. Oo, tama. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, itong bawat pagpapatuloy na ginagawa natin, kaano man kaliit, inilalarawan sa iyong mga source bilang isang pag-alingaw-ngaw ng paraiso nung harding ng Eden. At isa ring paunang tikim ng nung dakilang piging sa langit kung saan lahat daw ay magkakasama sa iisang lamesa. Grabe, no? Paano kung yung bawat pagkain na ibinabahagi mo, bawat pagbubukas mo ng pinto, nagiging isang maliit na paalala nung walang hanggang piging na yon? Nakaka-inspire isipin Kaya iiwan namin sa iyo ang isang hamon, base na rin sa nabasa mo. Sino kaya ang isang ekstranghero sa buhay mo ngayon? Baka isang bagong kasamahan sa trabaho, isang kapitbahay na hindi mo pa masyadong kilala, o kahit isang taong iba yung pananaw sa iyo. Sino yung pwede mong anyayahan sa isang personal at makabuluhang paraan ngayong linggo? Hindi naman kailangan magarbo, di ba? Ang mahalaga lang ay yung intensyon na magbukas ng espasyo para sa kanila. Yun lang muna siguro.